Habang si Toge ay nagdidilig ng mga halaman sa paaralan, tinalakay ni Panda ang kapangyarihan ni Toge ng mas malalim kay Yuta. Ayon sa kanya, ipinanganak si Toge na may moldita na pananalita. Bilang isang bata, minsan ay sinusumpa niya ang mga tao nang hindi sinasadya. Dahil mukhang may katulad na problema si Yuta, nag-alala si Toge sa kanya mula nang lumipat siya. Hiniling ni Panda kay Yuta na maging mabait sa kanya, na ikinagulat ni Yuta, na parang magiging iba pa siya. Tinawag ni Maki si Yuta para sanayin siya at tinatawanan ni Panda ang kanyang mga halatang pang-aakit. Sinubukan ni Yuta na lumihis sa pamamagitan ng pagtatanong kay Maki ng kanyang payo sa pagpasok ng isinumpang enerhiya ni Rika sa katana. Sinabihan siya ni Maki na huwag siyang tanungin tungkol sa moldita na enerhiya. Nagulat si Yuta sa kanyang tugon, kahit na ang ekspresyon ni Panda ay nakakaunawa. Samantala sa shopping district, binibigyan si Gojo ng ulat tungkol sa mga natitirang sumpa na natitira pagkatapos ni Toge at Yuta. Si Gojo ay nag-iimbestiga para sa kanyang sarili at agad na napansin ng isang pabango bago itala ang lahat ng pinsala sa ari-arian. Tumingala siya kung saan nakaupo ang lalaki habang pinagmamasdan ang lalaki, naalala ang sinabi ni Iaichi sa kanya na may nalaglag na pangalawang belo sa ibabaw niya. At ang mas malakas na sumpa na pinalayas ni Toge at Yuta ay semi-grade 1. Pinagalitan ni Iaichi ang kanyang sarili dahil sa hindi pagiging mas handa. Ngunit ibinasura ito ni Gojo dahil siya ay nahijite nila Yuta. Tinanong ni Iaichi si Gojo kung alam niya kung sino ang gumawa nito. Sa isang silid-aralan, ang misteryosong lalaki ay ipinapakita sa harap ng tatlong banner na may nakasulat na katagang, pag-ibig sa malakas, parusahan sa mahina, kamatayan sa mga mangmang. Inihayag ni Gojo na siya ay si Suguro Geto, isang special grade, na pinatalsik mula sa Jujutsu High kasama ang tatlong iba pa dahil sa pagmumura sa mahigit 100 normal na tao hanggang sa mamatay ang mga ito. Tinawag siya ni Gojo na pinakamasamang sumpa. Sa bahay ni Geto, isang babae ang sabik na naghihintay kasama ang kanyang ina para sa isang madla kasama ang lalaki. Nakaupo si Geto na nakasandal sa isang maliit na bangkito habang inilalarawan niya ang problema ng dalaga. Nakikita niya ang sumpa na hindi niya nakikita, at ito ay patuloy na hinahawakan siya ng pisikal. Nagawang alisin ni Geto ang sumpa at ipakita ito sa isang maliit na globo na siyang nakahuli gamit ang kanyang kamay. Agad na gaman ang pakiramdam ng dalaga at pinupuri si Geto kasama ang kanyang ina sabay umalis. Habang umalis sila Geto, tinutukoy ang mga babae bilang mga hanggal na unggoy na hindi maaaring gumamit ng Jujutsu. Binabalaan siya ng kanyang katulong tungkol sa kanyang pagiging hubris habang ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang pakikipagpulong sa mga pinuno. Nag-spray si Geto ng deodorant para mapangalagaan ang amoy ng unggoy bago pumasok sa loob. Habang tuwang-tuwang sinusundan niya ang kanyang katulong, nilapitan sila ng isa pang customer na labis na nadismaya sa bigong exorcism ni Geto sa kanyang sumpa. Kinukumpirma ng katulong na nagbayad ang customer ng mahigit 100 yen milyon, ngunit hindi nagbigay ng donasyon sa loob ng 6 na buwan. Nilunok ni Geto ang globo mula sa dati at pinitik ang kanyang mga daliri. Isang grupo ng maliliit na sumpa ang sumisipsip sa mukha ng lalaki sa iba't ibang lugar hanggang tumalsik ang dugo sa dingding sa harap ni Geto at damaloy palapit sa paa ng kanyang assistant. Naiinis, lumingon si Geto sa kanya at ipinaalala sa kanya na ito ang dahilan kung bakit tinawag niya itong mga unggoy. Pumasok si Geto sa isang silid at nakipagpulong sa mga pinuno, isang grupo ng sarili niyang mga anak kung saan plano niyang bumuo ng paraiso para sa mga mangkukulam ng Jujutsu, simula sa pagdedeklara ng digmaan laban sa Jujutsu High. Samantala sa paaralan, nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yuta, ngunit pinaalis ito ng kanyang mga kaklase habang nanunood sina Gojo at principal na si Masamichi Yaga. Tiniyak ni Gojo sa punong guro na siya ay positibong si Suguro Geto. Nang malaman niyang papunta na siya, galit na umalis ang principal at inutusan niya ang lahat ng senior sorcerer na magkita sa harapan. Napagtanto ni Maki, Panda, at Toge na tama ang intuwisyon ni Yuta nang mapansin nila ang isang sumpa sa anyo ng isang pelican na may 4 na pakpak na bumaba sa kay si Geto at kasama ang mga barkada. Agad na sumugod si Geto para ipakilala ang sarili kay Yuta. Sinubukan niyang hikayatin si Yuta sa kanyang layunin, ngunit nag-ambala siya ni Gojo, kasama ang prinsipal at ang iba pa. Upang tuyain siya, tinawag ni Geto si Maki bilang pagkabigo ng kanyang angkan na hindi niya tinatanggap.
Binalaan siya ni Geto na ang mundong naiisip niya ay hindi nangangailangan ng mga unggoy na tulad niya. Dahil doon, nagpa siya si Yuta na hindi siya kakampi sa isang taong nang insulto sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Geto na humingi ng paumanhin, ngunit nag-ambala muli ni Gojo, hinihingi ang dahilan ng kanyang presensya. Inanunsyo ni Geto sa paaralan na sa ika-24 ng Disyembre, siya at ang kanyang barkada ay magsasagawa ng Night Parade of 100 Demons sa Shinjuku, Tokyo, at Kyoto. Pinagbantaan ni Geto ang mga mag-aaral ng maraming sumpa sa huling pagkakataon bago umalis kasama ang lahat. Sa isang flashback, narinig natin si Geto na tinatalakay ang kanyang pangitain para sa mga Jujutsu Sorcerer, kung saan sila ang mga tagapagtanggol ng mga hindi mangkukulam. Hindi sumasang-ayon si Gojo sa kanyang pilosopiya, isinasaalang-alang ito na maging matuwid. Sa isang masikip na eksena, nagtanong si Geto, ikaw ba ang pinakamalakas dahil ikaw si Satoru Gojo, o ikaw ba si Satoru Gojo dahil ikaw ang pinakamalakas? Iminumungkahi ni Geto na kung siya ay kasing lakas ni Gojo, ang kanyang mga mithiin ay biglang hihinto sa pagiging matuwid, at magpapas siya na pumunta sa kanyang sariling paraan. Gumagawa ng kilos si Gojo sa kanyang direksyon habang papalayo siya. Pagkatapos, iniharap ni Ieyachi ang isang ulat tungkol kay Geto, na nagpapakita na ang kanyang operasyon ay nakaset up bilang isang uri ng relihiyosong organisasyon upang tulungan at pagalingin ang mga tao sa mga sumpa. Kinumpirma ni Ieyachi na malamang na si Geto ay nagtataglay ng higit sa 2,000 sumpa, gaya ng babala niya nang bumisita siya. Naisip ni Yaga na ang mga sumpa ay dapat na halos mahina para magkaroon siya ng ganoon karami. Sa palagay niya ay maaaring mayroong kasing dami ng 50 mangkukulam sa panig ni Geto sa ngayon. Hindi nakikita ni Gojo kung bakit susubukan ni Geto na magsimula ng paraan na hindi siya manalo, at si Yaga ay nag-utos ng panawagan, para sa tulong na ibigay sa lahat ng alumni, ang 3 pangunahing angkan, at ang Aino Jujutsu Society. Dumating ang ika-24 ng Disyembre, nagpadala si Geto ng mga koponan sa Shinjuku, Tokyo, at Kyoto upang gambalain ang mga mangkukulam habang nakaharap niya si Yuta nang walang proteksyon sa paaralan. Ang kanyang plano ay patayin si Yuta at kunin si Rika, isang espesyal na sumpa sagrado na magpapangyari sa kanyang pabor. Kahit na hindi nakatali si Rika kay Yuta, sapat pa rin ang kapangyarihan ni Geto para makuha siya pagkatapos patayin ang host nito sa parehong paraan na hinihigop niya ang sinumpaang espiritu na sumasalot sa dalaga noon. Pinapatay ni Geto ang mga gwardya sa Jujutsu High nang walang kahirap-hirap, habang sina Yuta at Maki ay ginagawa ang kanilang pinakamahusay na oras. Binuksan ni Maki kay Yuta ang tungkol sa kung paano siya nagmula sa angkan ng Zenin, na kilala sa kanilang kapangyarihan bilang Jujutsu Sorcerer. Gayunpaman, si Maki ay hindi nagtataglay ng kakayahang makakita ng mga sumpa nang wala ang kanyang salamin. Ni hindi niya maipasok ang sumpa na enerhiya sa kanyang mga gamit. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, nagawa niyang makapasok sa Jujutsu High at malayo sa sariling bayan ng kanyang angkan, na kinasusuklaman niya. Naalala ni Yuta ang mga pagkakataong tinanggihan niya ang kanyang mga pagtatangka na tanungin siya tungkol sa kanyang sarili. Ngunit nakikita niya ngayon na wala na siyang ibang gusto kundi ang maging Jujutsu Sorcery, kahit na sabihin niyang ginagawa lang niya ito para sa kanyang pamilya. Bumalik si Maki sa kanyang ina na nagsasalita sa kanya sa harap ng lahat ng angkan, at tunay na naantig sa komento ni Yuta, ngunit tumanggi siyang magpakita ng pasasalamat. Sa halip, nagkukunwaring sinabihan siya nito, ngunit tumawa ito sa kanya habang papalabas ito ng silid. Namumula si Maki habang sinasabi sa sarili na huwag isipin, ibig sabihin tanggap na siya. Si Geto ay naglagay ng belo sa paligid ng Jujutsu High habang ang ilang mga sumpa ay bumaba sa mga lungsod. Samantala, nakikita ni Gojo ang isang hamon kay Miguel, isang sinumpaang gumagamit ng lubid. Tinalakay ni Miguel ang plano kay Manami, napigilan ang mga mangkukulam sa mga lungsod hanggang makuha ni Geto si Rika matapos patayin si Yuta. Nakatagpo ni Maki si Geto sa bakuran at hinamon siya. Napansin ni Gojo na wala si Geto, at iniisip niya kung nasa ibang lungsod siya. Dumating si Ieyachi na may dalang ulat sa investigasyon na hiniling ni Gojo para kay Yuta. Matapos maibigay ang ulat, nakababahala na ibinalik ni Gojo sina Toge at Panda sa paaralan, upang tulungan sina Yuta. Sinabi niya sa kanila na darating siya upang tumulong pagkatapos ang laban kay Miguel. Nang mapansin ni na Miguel at Manami na nag-teleport si Gojo sa dalawa, napagtanto nilang malamang na naisip niya ito.
Tumawag si Manami sa kambal na sina Kimiko at Nanako para makipag-ugnayan. Lumabas sila sa bibig ng sumpa habang si Miguel ay tumawag ng hamon kay Gojo. Ibinunyag ni Gojo ang kanyang sinumpaang mga mata sa ilalim ng pireng at sinabing nagmamadali siya.